makapal na jacket para iwas sobrang lamig, guys. So ngayon nagdadrive ako going home. Hello. Hindi nyo ako makakita, guys. Medyo madilim dito sa loob ng sasakyan. Magsilipan na lang tayo, guys. Silipin nyo na lang ako. Kasi gabi na alas 6:43 ng hapon ng gabi. So, kaya madilim na dito. So, medyo nilalamig ang kamay ko kasi nakalimutan kong mag-gloves. At sa pagmamadali at baka malate po ako sa meeting namin. So, nakalimutan ko yung gloves. Kaya medyo malamig sa kamay. So, ngayon, ilagay na lang natin sa nagbo-blow na mainit na hangin dito sa sasakyan kasi medyo malamig tayo. Malamig. As in, malamig. Weather dito sa Canada, guys, medyo late ang lamig ngayon dito kasi January 9 na ngayon. Ang snow ay hindi masyado, konti ang snow namin, pero ang lamig ngayon lang medyo lumamig. Last week medyo warm pa, pero within this week siguro sobrang lamig ngayon kasi nakita ko yung weather. Sobrang lamig ngayon. Buong week po yan. So, kailangan natin mag extra damit. Yung mga warm na damit. Kasi bawal tayong magkasakit, guys. Although na free ang doctors dito. Free magpagamot pero bawal magkasakit. Ayun. Kaya, guys, ingat-ingat tayo na ng mga nakatira dito sa malamig na lugar kasi bawal magkasakit. Yan. Ang mga tao, mga uwian pa lang kaya medyo busy ang road ngayon. Busy ang mga tao, uwian, kaya ingat-ingat din kasi ang daan ay medyo slippery, icy, kaya ingat-ingat para iwas collision, iwas accident. Ay, nako.
Naka-stop tayo guys. Naka-stop tayo kaya medyo malinaw ang ilaw dito sa stop light. Kaya nakita nyo kung hindi masyadong madilim. So, drive ulit tayo. Buti na lang guys dito sa Canada medyo maganda ang law ng driving dito kasi kung stoplight ay nakapula lahat ay naka-stop talaga, hindi sila mag-go unless na naka-green ang light. Kaya hindi masyadong delikado sa mga new drivers. Pero mas delikado kung maka ano ka sa mga new drivers na medyo nakakalimutan yung tamang pagdadrive. Kasi kahit nasa 4-way stop, ibig sabihin ng 4-way stop, kung sino na nga unang nag-stop, siyang mauunang mag-go kasi wala siyang stoplight. So, sign ng stop lang. Pero pag nakakita ka ng, nakasabay ka ng mga new drivers, minsan hindi sila nag-i-stop. Siguro, nakakalimutan nila guys na mayroong sign na stop. So, yun ang nakakatakot kasi one time, halos mababangga nila ako kasi turn ko talaga na ako yung mag-go. Yung isang driver, hindi talaga nag-stop. Tamang-tama talaga na mababangga nila yung passenger side ko. So, buti na lang, mabilis din siya nag-stop. Pag-stop ko, nag-stop din siya. Pero, malapit guys. Ako, yan pa naman ang pinakaayaw ko yung magkaroon ng aksidente. Alam mo yun. Kaya, sa tagal ko nang nagdadrive dito, aware pa rin ako sa mga road is way ng pagdadrive. Tama ba yung sinasabi ko guys? Anyway, magano muna tayo dito. Stop lang ako sa isang kaibigan ko at kukunin lang tayo. Oh, medyo foggy ang sakyan ko, guys. Foggy. I-blow natin.
Hello. Maingay kasi pag nagpapablog sa init, malamig. Hi guys. Hi guys. Kumusta kayo dyan? Malapit lang naman yung trabaho ko sa bahay. Mga 12 minutes. Kaiba na yung stoplight. Pag nabutan tayo ng sunod-sunod na red, yun ang nakakaabot ng 12 minutes. Pero pag naswertihan na yung parating ka sa stoplight ay green, oh, napakaswerte. Tuwang-tuwa ako niyan. So ngayon, medyo maraming stoplight. Oh, kagaya nito, heading ako sa stoplight, biglang nag-red. So, stop na naman tayo. Another siguro mga 1 minute, kaya tumatagal talaga. Yeah, but anyway, parte na guys ng ano natin. Basta safety lang ang pagdadrive natin, okay lang, walang problema. Tsaka pag ganitong winter, kahit na guys sa summer, hindi ako yung nagmamadali talaga. Gusto ko yung, let's say 8 o'clock yung pasok ko, 7:30 umalis na ako sa bahay. 7:30 ng morning. Kasi ayaw ko yung nagmamadali ako, nagdadrive ng mabilisan. Prone yun ng accident. So, minsan sinasabi ko rin sa anak ko na you should do that way na wag nagmamadali. Kailangan talaga yung bigyan ng time din. Kasi sinabi ko sa inyo guys na hate ko talaga yung nagkakaroon ng aksidente. Kahit mild man yan or something, kailangan talaga mag-iingat tayo. Dahil mahirap na. Tsaka dito guys sa Pilipinas, sa Canada, once na madampi mo lang yung sasakyan ng ibang tao or a different car, naku, pababayaran nila yan sa'yo. Kahit maliit lang, kahit gas-gas lang yan. Once na makita kayo, naku, i-report ka kagad, papabayaran yan sa'yo. Kaya yun ang pinaka-ayaw ko sa lahat talaga. Sa totoo lang. Kaya ako takot ako dahil ang hirap baga guys na humanap ng pera. Kahit tayo dito sa abroad, pag tatrabahuhan natin ng pera bago natin makuha. So kaya yan ang pinakahirap dito. Pero unlike dyan sa ibang bansa na patigasan, magbayad kung hindi. Kaya mahirap din. Sa totoo lang guys, matagal na akong nag-drive din dito sa Canada. I think since 2009? Ay hindi. Kailan pa ako nagkaroon ng lisensya? 2008 siguro. Pero sa awa ng Diyos, wag naman. Nagkaroon lang ako ng hinit yung sasakyan ko. Yung pinakaunang
sasakyan ko, hinit yung bumper niya, yung front bumper. Hinit. At iyon ang kailangan maging alerto. Kasi yung nakahit sa akin ay itim. Ako, nakipag-debate pa sa akin. But then I said, no, you should pay kasi ikaw ang nakahit sa akin. So, kaya yun, binayaran nila. Kaya, insurance niya yung nagbayad sa akin nung Renifer yung sasakyan ko. But anyway, nandito na ako guys sa bahay. Uwi na tayo. Parating na ako guys. So, uwi na tayo. Lamig. Sobrang lamig guys. Sobrang lamig. So, hanggang dito na lang guys. Ingat tayong lahat at lalo na kapag malamig ang panahon. Magsuot tayo ng tamang damit para sa malamig. See you. God bless you all. Bye.